andito tayo sa pangako ng Diyos, no? Purihin ng Diyos. Kaya sundan natin ang pangako ng Diyos sa Isaiah 46 Like, verse share, subscribe. 4. Ang sabi dito, ako ang inyong Diyos, ingatan ko kayo hanggang pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Amen. Napakaganda ng ng pangako ng Diyos, no? Tungkulin ng Diyos na tayo kanyang ingatan hanggang sa tayo pumuti ang buhok. Mapalad pala tayo, tayo mga matanda na lang pumuti ng ating buhok. Kasi tinupad na ng Diyos ang kanyang pangako. Amen. Pero sabi niya, iingatan mo kayo hanggang sa pagputingan yung buhok. Kaya, laging pasalamat ko kay Lord na matagal na pala niya ako iningatan. Imagine mo, dami ko ng puti ng buhok. Kaya yung mga puti ng buhok yan, pasalamatan natin si Lord. No? Kasi, di lang natin napansin pala na ang pangako ng Diyos na sinasabi niya na iingatan ko kayo hanggang sa pagputingin yung buhok. Yung pala, matagal na palang dumating yung pangako niya. Amen. Sabi ko, ilang taon lang puti ang buhok ko. Ngayon mo lang napansin na mahal pala talaga ako ng Lord. Amen. Kaya tayo mga senior citizen na dyan, pasalamatan natin ng Lord. No? Kasi simple mo, ang sabi niya, iingatan ko kayo hanggang sa pagputi ng inyong buhok. Imagine mo, marami mga tao na hindi na pumuti ang buhok. Kinuha na sila ni Lord. Kaya tayo nagpapasalamat. Ako, kahit kunin ako ng Lord, pasalamat ako kasi pumuti na lahat buhok ko eh. Ito, piki na to eh. Tina na lang to eh. Kaya, sabi, dapat pala natin ipagmamalaki yung puting buhok natin. Dapat pala hindi na tayo magtina kasi papakita natin na proud tayo na ang pangako ng Diyos ibinigay sa atin. Amen. Kaya, hihikayat ko yung mga dyan, puting buhok na kaya magtina. Para ipakita natin na proud tayo. No? Kasi, napakaganda yung napakaganda yung sinabi ni Lord dito na ingatan tayo kasi obligasyon pala tayo ng Diyos. Amen. Na ingatan. Kaya ako pasalamat ako kay Lord. Kaya ako minsan, nagpapasalamat ako na kahit pala anong gawin natin na may takot tayo sa ating, may takot tayo na kung ano mangyari sa atin, bibiyahe tayo, nagpipray tayo na sana walang mangyari sa atin, mga mahal natin sa buhay. Tulad kahapon, nagsiswimming sila sa nagsiswimming sila doon sa Bustos. Ang iisip ko, kasi doon yung mga bata eh. Alam mo naman yung mga bata na minsan nalilibang sa paglalaro, langoy. Pagkatapos inisip ko, baka mamaya, huwag naman sana, baka bigla may malulunod. Habang nasa duyan ako, nagbabasa ko ng Bible. Kasi, nagsawa na ako sa cellphone eh. Ako lang mag-isa sa bahay kahapon. Nagbabasa ko ng Bible. Tabi kong doon, sabi ng Diyos nga dito, na iingatan ko kayo hanggang sa pagputi ng inyong buhok. At ililigtas ko kasi kayo aking obligasyon. Obligasyon pala tayo ng Lord. Kaya wala tayong intindihin kung ano mo kasi iingatan tayo lagi ng Diyos. Kasi obligasyon tayo. Kapag obligasyon din ng Diyos, hindi dapat tayo matakot kung ano mang mangyayari sa atin kasi alam natin iingatan tayo. Amen. Walang hindi magdadalawang isip na ingatan tayo sa latang oras. Kasi pinangako na niya sa atin yan na iingatan ko kayo kasi obligasyon ko kayo. No? Kaya ako, wala nung nabasa ko to, sabi ko, bahala na si Lord sa pangyayari ito kung ano mga sa kanila kasi alam ko na ingatan sila ng Diyos kasi kahit lalo mga bata, obligasyon ng Diyos na ingatan. Sabi niya, obligas ko kayo lahat, ingatan ko kayo sa lahat ng oras. Amen. No? Kaya ako minsan, pag ako nagmamaniho, lagi akong nanalangin, Lord, lagi ko pumasok, Jesus name, Lord, ingatan mo ako, Lord, kasi maraming mga kamuti driver. Kasi lalo mga motor, singit-singit lang. Siyempre, nagmamahal ako, mabigat yung karga ko. Di naman kalagaw niya na pag sinabi mo, ihinto ka agad. Siyempre, may mga
pangyayari pa na yung mga kamuti na yun, biglang hihinto sa harapan mo. Kaya sabi ko, kaya pala, mula sa Paul, sa pagmamanayan ko, ni minsan hindi pa ako nagkaroon ng aksidente. Kasi, ang sabi pa lang ng Diyos, ang pangako niya, iingatan ko kayo kasi obligasyon ko kayo. Kaya malaking pasalamat ko kay Lord na tumandan ako ganito. Hindi pa rin ako, di ko man hinihiling, no? Hindi pa rin ako, hindi pa ako nagkakaroon ng injury sa pagmamaniho, mga sali-sali na yan. Kasi, lagi akong nanalangin kay Lord. Bisan pa man laging kang nanalangin kasi nandun pa rin yung pag-iingat mo. No? Kaya ako, sa lahat ng oras, lagi akong nanalangin na Lord, ingatan mo ako, Lord. Lord, ilayo mo ako sa mga kapahamakan. Kasi, mahirap na. Kasi, parang lagi akong advance ang inisip ko na may mga mangyayari. Kasi tulad paglabas ko ng Center City, sus, kawawa yung naalala ko yung may nangyari dyan, banggaan na yung dalawa, na takaluluboy daw yun, na puto ng ulo. Tapos, durog yung ulo ng isa. Parang, habang yung biyahe, tama-tama talaga, paglabas ko ng gate ng Golden, kita ko talaga na, sus ko po. Eh, parang nanglalaman ako habang bumibiyahe ako, parang di ko maintindihan ang sarili ko na, paano kayo sa akin mangyari yun? Tapos pagdating ko naman din sa tuktukan, mayroon na namang aksidente. Sabi ko, itong araw na to, bahala na. Kasi alam ko hindi. Kaya pag nag-morebol, pag may mga motor na sumisigit, lagi mo sila sa Jesus name, Jesus name. Lagi kong nagka-cash out, Jesus name, Jesus name. So, Lord, ingatan mo ako. Kaya, wala ngayon, ako parang di na ako takot na, parang nawala yung nervyos ko. Kasi parang lagi kong nervyos pag lagi mo nakikita yung aksidente. Kaya sabi nga ni Lord, dito sa pangakong ito, na huwag kang mag-alala. Kasi iingatan ko kayo, kasi obligasyon ko kayo iingatan. Kaya lahat tayo dito. Pagpakatatag lang tayo at sumunod sa kanyang mga utos, tiyak iingatan tayo. Amen. Maliban na lang si Lord pag yung hindi sumusunod sa kanya. Kaya, lahat ng oras, pray lang tayo. Huwag tayong mag-alinlangan na lumapit at tumawag sa Kanya. Kasi wala namang bayad yung tumawag sa Kanya. Wala namang bayad na sabihin, Lord, ingatan mo ako sa lahat ng oras. Lord, salamat. Wala namang bayad yun eh. Yan pa namang pagpapasalamat ipagkait pa natin sa Kanya. Yung pasalamat natin kay Lord, malaking bagay na yan. Yung pag-isip natin sa umaga, na Lord, salamat Lord, sa umagang ito Lord, panibagong buhay na pinagkaloob mo sa akin. Malaking bagay na yun. Pero minsan nakakalimutan ko rin, lalo pag yung pag-gising ko, na parang wala ako sa mood. Minsan nga, pag gising ko sa umaga, pag nandiyan yung pagkain, kain ako agad. Pag nakakain ako, sa bakong maalala, di pala ako nag-pray. Kaya habang nag-umuwi ako, Lord, salamat Lord sa pagkain. Purihin. No? Pero at least, nagpapasalamat. Kesa, hindi ka nagpapasalamat. Kahit nahihinto mo lang ng kunti yung pagmuya mo, pikit mo yung mata mo, pagpapasalamat, malaking bagay na yun. At yan naman, didinggin ka ng Lord yun. Ang sabi nga ng Diyos, kahit anong oras manalangin ka, didinggin ko kayo. Sabi nga ng Josue 1, na manalangin kayo sa lahat ng oras, araw at gabi. Walang pinipiling oras kung mapapanalangin. Kasi didinggin niya lahat ang kanyang mga hinihiling. Amen. Kasi tungkulin ng Diyos na pangalagaan tayo, tungkulin tayo kung ano ba mga problema na dumating sa ating buhay. Eh sabi nga nila, hindi magbibigay ng problema ang Diyos kung hindi natin makakaya. Kasi siya nagbigay sa atin ng problema, siya rin ang magwala nun. Siya rin mag-alis ng lahat nating problema. Mga stress, ganyan. Kaya napakabuti ang Diyos sa buhay natin. Kaya ako, sipin mo ako naalala ko ilang halos, magdadalawang linggo akong walang atid na dito. Sabi ko, noon pa naman sinasabi ko sa testimony, nagtatrabaho ako, wala namang nangyayari, nakakain kami. Kung walang trabaho, nakakain kami. Pero yun na lang, hindi yung maluho na pagkain.
Kung anong mayroon lang dyan, magkuntinto ka na lang. Huwag yung hahanapin mo yung wala. Kaya sa buhay natin, kailangan natin matuto tayo magkuntinto sa sarili natin. Kasi kung hindi tayo matuto magkuntinto sa sarili, hahanap-hanapin natin at dyan na tayo madadaya ng Diablo. Kasi karamihan sa nadaya sa Diablo, gumagawa ng kasalanan, gutom. Maraming nagnanakaw dahil sa gutom. Gutom sa bisyo, gutom sa pagkain, gutom sa lahat. Pero ang number one talaga na gutom na nakakasira sa buhay mo, yung gutom ka sa bisyo at mga kasalanan. Yun ang mag-uudyog sa iyo, no? Paano ka ibaon, paano ka niya ibinta kay Satanas. Kaya sabi ko, tayo palang tao dito sa mundong ibabaw, hindi mahalaga kung anong estado ng buhay mo. Hindi mahalaga ang estado ng buhay mo. Importante, tayo mga buhay, kailangan may Diyos tayo sa sarili natin. Amen. Ang importante na nangalagad tayo sa Diyos at pinaglilingkuran natin siya. Yun ang importante sa lahat. Amen. Kasi suklian natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Hindi natin na bigay sa atin ng lahat, okay na tayo. Hindi. Kailangan kung ano yung binibigay sa atin ng Lord. Porque ba't nangako ang Diyos sa atin na ibibigay niya sa atin ng ganyan, okay na sa atin ng ganyan? Hindi. Suklian natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Nangako ang Diyos sa atin na iingatan ko kayo. Ikaw naman hindi nag-iingat. Di ba tayong mga magulang, sabihin natin sa mga anak natin, hoy, mag-ingat ka, baka madapa ka, kung ano man yan. Tapos nadapa nga. Sabi ko na sa'yo, mag-iingat ka ang tigas ng ulo mo. Ganon din nasasabihin ni Lord sa atin. Ang tigas ng ulo tong anak ko na to. Bigyan ko nga ng leksyon to. Tapos pag may problema na, saka Lord, tulungan mo ko Lord. Saka pa mag-Lord, Lord. Naku, marami akong naririnig dyan. Pag may problema na, saka, hindi ko na ilayo sa mga anak ko, hindi ko na ilayo dun. Sa mga anak ko. Pag maganda ang katawan, magandang buhay, hindi maalala magsimba. Pero pag may problema, tandaan nyo, yung mga anak ko, pag nasa simbahan, may problema yun. No. Pag natapos na yung problema, sasabihin, magsimba na talaga kung linggo-linggo. Pero wala na problema, ayun. Hindi mo na makita, tanghali na gumising. Tapos sabi ko kahapon, alas 12 na, gising pa kayo, magsisimba pa tayo bukas. Maaga kami bukas pa, magsisimba kami. Paano kayo magising ng umaga? Pagising na kami, gising na rin kami. Pagising namin ng alas 7, humihilip pati puwet. Pag-alis namin, ganoon pa rin. Nasaan yung simbang sinasabi? Wala. Sabi ko, yun bang pangako ninyo sa Diyos na magsisimba kayo, magbagong buhay na kayo? Niluluko nyo lang ang Diyos Higit na sa lahat, niluluko yung sarili ninyo. Yung dalawang bata, hindi rin nakapagsimba. Kasi, wala nung nandito kami, hindi natutulog. Pagdating namin, nagtatakipan sila. Sinasabi, kanina patulog yan. Kung kanina pantulog, bakit umaga na hindi pa gising? Umiyak na yung bata, hindi pa nagigising. Kasi pagod, puyat. Kung pagdating nila galing sa swimming, natulog agad, maaga nagising, walang problema. Yan ang mga tao na walang iniintindi ko, sarili nila, hindi nila niisip kung yung obligasyon din natin sa Diyos. Obligasyon tayo ng Diyos, at tayo rin may obligasyon sa Diyos. Amen. Hindi yung ang Diyos lang may obligasyon sa atin. Porque pag sinasabi niya dito na, ingatan ko kayo, sa lahat ng kursi, obligasyon ko kayong alagaan at ingatan. Sabi niya dito sa Santiago. Pero tayo, anong ginagawa natin? Obligasyon ba yan? Malala lang pag may problema, malala lang pag may sakit. Tapos pag may sakit, takbo kay Pastor Aling. Pastor Aling, mamiling. Ganyan. Pag wala na naramdaman, wala na. Pati utang kayo mamili, nakalimutan na. Purihin.
Ano? Hindi lang naman sa mga anak ko nangyayari yan. Sino yan? Sa mga anak ninyo, ganun din siguro. Ginawa ko lang halimbawa yung mga anak ko. Kaya mga kapatid ko din kay Kristo, lagi nating tandaan na ang pagmamahal sa atin ng Diyos walang sukatan, walang hangganan. Kasi ang pangako niya sa atin, iingatan ko kayo. Amen. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Kasi obligasyon ko kayong pangalagaan. Kaya ganoon din sana tayo na iingatan din natin ang sarili natin na hindi magkasala. Kasi yun din ang ating balik kay Lord. Sa kanyang pangako na sana huwag kayong gumawa ng kasalanan. No? Sa lahat ng oras, lagi tayo mag-pray na, Lord, ilay mo ko sa mga tukso, lalo sa mga kababaihan, mga kadalagahan, na makakita na ng pogi, kinikilig ka agad. Hindi yan ang sukatan. Kasi yung sabi ng Lord, ibibigay niya ang tamang oras at tamang para sa inyo. Amen. No? At maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat.